Hello mga kapatid, magandang umaga po sa inyo. 8:02 ng umaga sa aking orasan. Salamat sa Panginoon sa opportunity. Today is 21 Monday ng Abril 2005. Salamat sa Lord sa pagkakataon na tayo ay nakapag-broadcast sa oras na ito. Tayo po yung manalangin in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Alright, magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Salamat sa Panginoon sa opportunity na tayo ay nag-meet. Today is Monday, April 21. At kahapon we just celebrated yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Na gusto natin linawin, hindi ho taon-taon na mamatay ang Diyos. Minsan lang ho yan nangyari, ang ginagawa nating Katoliko, we just commemorate it. Inaalaala lang natin. Opo. Mali po yung mga akusasyon ng ating mga kaibigan ng mga anti-Catholics na taon-taon daw namamatay ang Diyos. Yan po yung bunga ng kanilang ilusyon. Opo, hindi po totoo yan. At ang tamang balita ay nagse-celebrate tayo taon-taon. Okay? We just celebrate yung itong resurrection. Okay? Nagbabalik tanaw doon sa ginawa ng Lord sa kasaysayan at ayon sa Biblia. Ito'y totoong nangyari. Yung Passion Week ng ating Panginoon Diyos, yung kanyang suffering, yung kanyang kamatayang literal sa krus ng Kalbaryo. Now, He did that just for us. Yung ginawa ng Lord, walang pwedeng tumulad nun. Sinusubukan kopyahin, pero hindi naman makopya-kopya. Pero ang importante ron, nakibahagi tayo doon sa sufferings ng ating Lord. Yun ay linggo ng pananahimik, pagre-reflect sa kabutihan ng Lord. At yung sufferings ay part to ng ating Christian life. Araw-araw ito, we have to suffer. Iba-iba na pamamaraan. Pero maganda nito, sa kabila ng sufferings natin, pasamantala lang yung suffering, hindi yan for life. Okay, may hangganan yan, may boundary yung sufferings. Well, masasaktan ka, pero hindi yun eh. Dadaan ka lang talaga dyan. Pero ang dulo niyan, glory kasama ating Panginoong Yesus. At pinaka-highlights ng Lenten season ay yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon na mamaya-maya ho ay pag-uusapan natin. Alright, greetings muna tayo. Mga kapatid, magandang umaga sa aking may bahay kay Annalyn. Magandang umaga sa aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace, kay Mama Elsie, kay Eloisa, kay Fred Al, kay Charo, kay Nicole, Jairus Matthew, kay Buddy, kay Bembem, kay Paolo, kay Picoy, kay Rox, kay Esme sa kanilang mga anak. Magandang umaga kay Julie, kay Ronlian, dyan sa bahagi ng Pangasinan, kay Ate Lydia, kay Buboy, kay Bog sa kanilang mga anak. Magandang umaga po. God bless. Kay Tio Jose, kay Ate Tia Edna, dyan sa Karangalan Village, yung kanyang buong pamilya. Magandang umaga po sa lahat ng aking mga kamag-anak dyan sa Palawi, Calulbon, Pira, Catanduanes. Magandang umaga po sa inyo. God bless po sa lahat ng aking mga kamag-anak dyan sa Catanduanes, no? Dyan sa Calulbon. Magandang umaga rin kay Ate Emily at kay Kuya Larry na siyang aking mga ninong at ninang sa aming kasal. Kami nananalangin para sa inyo, Ninang Emily, at sa manawa kayo ng Panginoon Diyos sa mga pagkakataong ito. Magandang umaga rin kay Apple. God bless, Apple, sa iyong anak, sa iyong mister. Pagbati sa ating kay Most Reverend Bishop Patricio Buson sa Diocese ng Bacolod. God bless, Bishop Patricio.
Kahapon galing kami doon. Doon ako dumalo ng misa sa katedral kahapon. Kasama sila Apple, saka yung presidente na aming Catholic Faith Defender, si Bro uh, Gaylan, saka si Carlo. Salamat. Good morning, Ate Yam Montejo. God bless sa buong pamilya. Ganun din kay Ray Agaton. Salamat, bro, sa pag-join sa ating broadcast. Binabati ko rin si Reverend Father De Ramas, ang OIC ng DYAF. Pads, maganda umaga at sa lahat ng mga kaparian dyan sa San Sebastian Cathedral. Magandang umaga po, especially kay Monsignor Quijano. Magandang umaga, Mons. Sa lahat ng staff ng DYAF, maraming salamat po. At mga programmers, God bless. Siyempre yung aking simbahan dito sa Sumaga, San Juan Nepomuceno Parish Church, sa aming resident parish na si Very Reverend Father Lou Antore Franca. Pads, magandang umaga po. Ganun din kay Reverend Father Robert Christopher Nobles at kay Father Egay, magandang umaga po sa inyo. At sa aming dalawang seminarians na si Bro Simon Bilaong Abadilla saka kay Bro Kent Herson Casiano. Magandang umaga sa inyo mga kapatid. Kay Sister Malu Albarestan, ang PPC President at sa lahat mga opisyalis, magandang umaga po. Kay Bro Bernardo Apuyon, God bless po. Kay Bro Mike Sarad, ang aming Parish Secretary, kay Marilyn Logroño at kay Jubian Mare. Siyempre kay Homer Aspan, salamat sa lahat ng mga members na aming Parish Church. Sa buong CFD, dyan sa National, magandang umaga kay Reverend Father Darwin Gitgano, kay Bro Wendell Talibong, kay Jando. At dito po sa amin sa Diocese ng Bacolod, kay Dr. Reentila, magandang umaga, Doc, sa buong pamilya. Kay Bro Christian Paul Gaylan, ang aming presidente, kay Harvey Angke, ang Vice President, kay Jerry Luquiles, Secretary, kay JB Akman, Treasurer Rodrigo De Nicolas, ang Auditor, Richard Dalugdog, ang aming PIO, Melchor Valenzuela, ang Sergeant at Arms at si Sister Apple Balinas, at sa iba pa siyempre na CFD dyan sa unit sa Granada, sa Talok, sa Kabangkalan. Magandang umaga po. Magandang umaga rin kay Thea Marie Pescador, Marjorie Batayen Agtoto, kay Buds, magandang umaga dyan sa Legazpi Albay, kay Father Totoy, God bless. Kay Kenneth Alvin Bustamante, kay Romel Palma, magandang umaga bro. At sa lahat po ng mga sa aming masipag na coordinator ng catechetical training na si Mrs. Vanessa Sabit Molieno, magandang umaga po. Kay Ate Insyang, magandang umaga ate. God bless po sa lahat ng mga katekista sa buong Bacolod. Shout out kay Reverend Father Henry Pineda. Pats, magandang umaga po. God bless. Ganon din kay Bro Jesus Bayoneta sa kanyang buong pamilya. Magandang umaga po. Sister Mercy ng Pauline Media sa lahat ng staff. Magandang umaga po sa inyo. God bless. Salamat. Chari Tokayaw, magandang umaga po. Salamat for joining. Sa Winalbagan Servants of the Divine Mercy, kay Bro Chubby Martin, kay Bro Boots Uy, magandang umaga. Ganon din kay Bro Pabs Gonzales sa kanilang mga elders, John Inglis. Good morning. Sa All for Jesus Life Ministry, kay Bro Johnny Bigay, Willie Canseco, Joseph Benedicto, magandang umaga po. Sa PESMA Plus, dyan sa Israel, God bless mga kapatid. Samanawa kayo ng Panginoon Diyos sa inyong programa sa pagbo-broadcast. God bless po sa inyo. Sa Latin Rosaries Missionaries, God bless. Salamat po sa inyong lahat. Alright, Jojo Galiste, magandang umaga kapatid. Maraming salamat for joining. Mga kapatid, bago tayo dumako sa ating gospel for today, allow me to share kasi pag Monday, di ba? Usapang edukasyon tayo para mamaya dire-diretso na ako pagdating sa gospel, wrap up tayo, tapos closing prayer tayo, ha? Nagpalabas na po ang Department of Education sa nangyari doon sa graduation ceremony incident sa Antique. Opo, nagpalabas na po ang Department of Education ng official statement. At gusto ko kong basahin sa inyo ang official statement na yan. Okay? Sabi rito, the Department of Education, DepEd, acknowledges the reported incident involving a school head and graduating senior high school students in the province of Antique.
wherein wearing togas during the graduation ceremony became a point of contention. The department deeply regrets that this occasion, which should have been a moment of pride and celebration, became a source of distress for the learners and their families. Second paragraph, for clarification, sabi rito, DepEd policy does not prohibit the wearing of togas. Under DepEd Order Number 009 Series of 2023, as reiterated in DepEd Memorandum Number 027 Series of 2025, the prescribed attire, sabi ganon, for graduation and moving up ceremonies includes casual or formal wear or the school uniform. The toga or sablay may be worn as an optional supplementary garment. Now, these guidelines were adopted to encourage simplicity, promote inclusivity, and ease the financial burden on families. However, the such policies may be interpreted and implemented with discernment and never result in any learner's exclusion, embarrassment, and marginalization. Nabubulol ako ron na. At ang sabi pa ho ay na given the incident, the department has initiated the appropriate investigation processes to verify the facts and determine accountability if warranted. The DepEd reiterates its directive to all school officials to uphold the highest standards of professionalism, compassion, and respect in implementing policies, ensuring at all times the protection of the rights and dignity of every learner. Mga kapatid, yan po'y opisyal na pahayag ng DepEd sa nangyari na insidente. Nakita nyo ang video? Isang estudyante minura yung principal. Okay? May isang teacher na umakyat sa entablado nung nagsalita yung school head ng babae na parang may pinag-uusapan sila na something. Kasi nga, ongoing eh. Ako, personal na observation ko lang, moment yun ng mga graduating students. At tila baga wrong timing yung banat ng principal. Oo. Yun ang tingin ko ron, wrong timing ang banat niya. Moment nila yun eh. Tapos may napansin ako sa video na isang babae na parang nag-hysterical. Okay, kasi probably di niya matanggap yung moment na yun, eh, hindi naman galing kay principal yung gastos ng toga eh. Di ba? At bakit hinayaan ng mga advisors nila, di ba, na isuot yun? Eh parang naging huli na yung parang anunsyo ng principal, ano? Kaya medyo nagkaroon ng konting insidente na sa tingin ng iba, konti lang, pero grabe yung epekto. At ayon sa balita na itong principal pala na ito ay may mga dati pang reklamo sa kanya. Oho, yun ho yung naging parang dito, problema. Ito yung official na pahayag na ho ito. Kinaklaro ho nila na hindi natuwa yung DepEd sa nangyari. Okay? The department deeply regrets, no? Kasi dapat moment of pride and celebration, sabi nila, kaya lang, naging source of distress. The distress. Yun yung ginamit na pahayag dito, official statement ng DepEd. It became a source of distress para dun sa mga mag-aaral at yung kanilang pamilya. Now, ito yung rito sa paragraph, sa ikalawang paragraph, na kinaklarify ng DepEd ang policy ng DepEd. Hindi ho ipinagbabawal na magsuot ng toga. Mukhang sa tingin ko, iba yung interpretation ng principal. Okay? Mukha atang hindi niya masyadong naunawaan yung policy. Kasi sa ilalim ng DepEd Order Number 009, Series ng 2023, ang prescribed attire ho talaga sa graduation saka moving up, sabi yung casual or formal wear or the school uniform. Importante yung salitang or dyan. Ibig sabihin, maski na casual, pwede. Kung formal naman ang suot nila, kasi may nakita ako, nakaano pa nga di ba? Naaalala ko yan sa iba rumirenta pa sila ng mga
Yung mga nag-graduate sa sa senior high ng mga nakalipas sa taon, formal attire. Na kailangan pa nila ng mag-rent nakasuit kasi nasa malamig silang lugar eh. Oo. Or sabi rito, school uniform. Tatlo eh. Pwedeng casual, pwedeng formal, pwede uniforme lang. Yun yung guidelines. At ang sabi rito, yung toga o itinatawag na sablay, mamaaring suotin ito. Ang sabi rito, optional. That's the keyword. Optional. Hindi siya required. Okay? So, parang lumalabas dito, apat. Casual, una, pangalawa, formal, pangatlo, school uniform, ikaapat, yung toga. Mga kapatid, hindi ko pinagbabawal. Ngayon, iniimbestigahan ko yan. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari niyan. Pagdasal natin na sana ho ito ay magsilbing lesson doon sa principal at sa iba pang principal sa bansa. Kasi sabi ko mga nauna, pwede nilang abusuhin yung kanilang authority, no? It can be abused. Ito, parang hindi naintindihan ni Ma'am no? Yung ipinilabas dito na baka hindi niya to na-gets masyado na optional yon. So yung ginawa niya na pagpapatanggal doon, syempre kaya nga naman yon. May mga sumunod na estudyante o bilang respeto sa kanya. Pero yung nabasa marahil itong may idea ng mga magulang, syempre, teka muna, iinit ang ulo mo. Maski na siguro ako Anak ko, senior high, graduation, moment niya. Tapos may ganon. Tapos alam ko to. Maski siguro ako papanik ako doon. Sasabihin ko, ma'am, teka muna. Nabasa niyo ba ng mabuti itong yung guidelines ng DepEd? Teka muna, ma'am. Mukha ho at nang namamali kayo sa interpretasyon nyo. Yon, mga kapatid. So, hindi natin ginigisa rito ang principal, mga kapatid. Huwag niyo ako ma-misinterpret. Hindi ho yun ang point. Ang point dito, pwede tayo magkamali sa mga desisyon natin minsan. Opo. At ako'y nananalangin personally na si ma'am, etong nangyari sa kanya, yung sa principal, next time medyo magiging maingat na. Opo. Siyempre, ang habol natin dito, hindi yung sa principal Alam ko kaya niya i-manage sarili niya, no? Dahil may doctorate siya. Pero yung may estudyante, medyo traumatic yun sa isang banda sa kanila. Yung mga magulang na nag-expect na smooth, medyo na dismaya. Pero pagdasal natin, sana hindi na maulit ito sa ibang mga lugar. Saan tikin nangyari to, no, mga kapatid? Opo. Kaya yun ang balita natin sa usapang edukasyon. Mga estudyante, bakasyon pa rin, resume ang klase sa June. At babalik ko tayo sa ilang mga detalye sa mga susunod na Lunes kung may mga updates pa ang Department of Education patungkol dyan, ha? Sige. Dyan muna tayo. Tapos diretso na tayo sa ating gospel for the day. Kapatid, tayo po ay nasa Mateo, kung di ako nagkakamali. Let me check. Let me check. Alright, Matthew 28 po tayo, mga kapatid. Matthew 28. Talata ho tayo yung 8 hanggang 15. Salamat nga ho pala kahapon sa inyong dasal sa amin, no? Mapansin niyo yung ating broadcast kahapon, naka-live ako, pero hindi ako lagi nagsasalita kasi may kasama ako na si Bro Gailan, yung presidente namin sa CFD, sa Bacolod. Kami po ay nasa studio ng radyo sa DYRL sa Bacolod kahapon. Ang aming topic po ay resurrection. Kaya mapapansin nyo,
Nakikita nyo ako pero bihira ako nagsasalita kasi may nagpapalitan kami ng mga points. Salamat sa dasal mga kapatid ha. Baka makita nyo ako ng regular doon sa DYRL pagka Sunday ho. Pagdasal natin. Dalawa kami ni Bro JB Akma. Alright, Matthew 28 verse 8 hanggang 15 ho. Sa Tagalog sabi rito, kaya dali-dali silang umalis sa libingan. Mateo 28. At kahit natatakot sila, masaya pa rin sila na ibinalita sa kanila ng anghel. Patakbo nilang pinuntahan ng mga tagasunod ni Jesus upang ibalita ang pangyayari. Pero maya-maya sinalubong sila ni Jesus sa daan at binati. Lumapit sila kay Jesus, niyakap ang kanyang mga paa at sinamba siya. Na sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot. Puntahan niyo ang aking mga kapatid at sabihin sa kanila na pumunta sila sa Galilea. Doon nila ako makikita. Pagkaalis sa mga babae sa libingan, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga gwardya upang ibalita ang sa mga namamahalang pari ang nangyari. Na matapos makipagpulong ng mga namamahalang pari sa mga pinuno ng mga Hudyo, sinuhulan nila ng malaking halaga ang mga bantay. Na sinabi nila sa mga bantay, ipamalita nyo na habang natutulog kayo kagabi, dumating ang mga tagasunod ni Jesus at ninakaw ang kanyang bangkay. Kapag narinig ito ng gobernador, kami nang bahalang magpaliwanag sa kanya para hindi kayo mapahamak. Huling talata, tinanggap ng mga gwardya ang pera at ginawa ang sinabi sa kanila. Kaya hanggang ngayon, ito pa rin ang kwentong ikinalat ng mga Hudyo. Mga kapatid, kahapon ay we just celebrated yung Easter, muli pagkabuhay. Gusto ko lang dinawin mga kapatid, we do not believe as Catholics na taon-taon namamatay ang Diyos. Yan po yung kalokohan at fake news na binabato ng mga anti-Catholics. Na lagi nila sinasabi sa sa social media, yung mga paratang na mali at mga malicious na pahayag sa ating mga Katoliko. Hindi ho taon-taon namamatay ang Diyos mga kapatid. Ito ay commemoration, pag-alaala sa nangyari. Kasaysayan na ho yan, past tense na ho yan, history, baga. Ang ginagawa natin bilang Katoliko, we just reflect on those events. Yun po yung makasaysayan, yun po ay nangyari. O, totoo nangyari yun. Hindi po parang kwentong barbero lang yun, yung Passion Week. Hindi ho, totoong nangyari yun. Merong isang Diyos na nagkatawang tao, si Kristo. Isinilang ni Virgin Mary, nabuhay ng 33 taon sa lupa at yung 3 taon doon ay na-spent niya doon sa mga disciples. Mga kapatid, akala ng Diablo natalo si Jesus at ang Kristyanismo sa kabuuan nung mamatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Akala niya Satan defeated Jesus and his kingdom. Hindi ho. Siya po yung natalo. The mere fact na namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, ano ba ang purpose ng kamatayan? Di ba? Bigyan tayo ng tsansa. Tayo ay maligtas. May opportunity for us to be forgiven sa ating kasalanan. Iba yung interpretation ni Satan doon. Akala niya nanalo siya. Kaya nagse-celebrate to sila. At yung mga satanic churches sa worldwide, yung mga naniniwala po sa Diablo at ang Masonry, akala ho nila nanalo si Satan over kay Jesus. Hindi ho, baliktad ho. Yung kamatayan ni Jesus sa isang panalo, baga sa basketball, grand slam yun, mga kapatid. Kaya ho, yung interpretasyon, doon tayo nagkakaproblema. Itong mga anti-Catholics na ito, na wala magawa sa kanila mga sarili, na marami silang ipinupukol sa atin. Huwag kayo basta-basta naniniwala sa kanila, mga kapatid. Na gusto ko bigyan pansin dito, mga kaibigan. Ang binigyan ng mensahe ng anghel, una, si Mary Magdalene. Mga babae, grupo ng mga babae ito. Tandaan nyo ha, sumusunod ito sa nangyayari. Baga, kung meron ng camera noon, baka nakaganon niya sila. May mga hawak silang camera, binibidyo nila yung kada eksena na nangyayari sa Panginoong Yesus. Opo.
At magugulat tayo, mga babae nandun sa eksena, doon sa kwento sa resurrection nandoon, di ba? Yung isa sa mga sinabi ng Lord, babae narito ang anak, anak narito ang iyong ina, di ba? Jesus Christ was referring kay John the Beloved na kanyang close sa kanyang heart na pinagkatiwala na Jesus, yung kanyang mama na si Mama Mary, doon kay John. At since then ay tumira na yung kanyang mama kay John. Grabe yung close relationship, mga kapatid. Baga itinagubili ni Jesus yung kanyang mother kay John the Beloved. Mga kapatid, mahalaga ang role ng kababaihan sa resurrection. Hindi lang si Mary Magdalene dito. Alam niyo ba si Mary Magdalene, pinalayas po yung maraming evil spirit sa kanya at nag-minister si Jesus sa kanya. Ito po yung background ng babae na ito. Hindi po siya, marami kang pwedeng negative things against kay Mary Magdalene. Pero hindi lang siya, may iba pang Mary. Yung salitang Mary sa Bible ay, common na pangalan. Opo. Napunta sila doon sa tomb, pero magkahalong emosyon, natatakot sila. At the same time, overjoyed na. Okay? At makita natin mga kapatid, sila po ay tuwan-tuwa na i-announce yung balita na nabuhay na magmuli ang ating Panginoon. At ang balita po na yon ay napaka-importante. Na ibinalita ng anghel sa mga babae at yung mga babae ikinuwento nila sa mga disciples. Di ba? Nagtakbuhan pa nga si Simon Peter. Nagkarera pa, papunta rin sa tomb, hindi sila makapaniwala. Mantakin mo. To see is to believe din yung mga disciple sa ibinalita ng mga babae. Ito yung magandang pagmamarites, mga kapatid. Ang mga mahusay magmarites naman talaga babae. Bakit, Brad Calix? Kasi detalyado magkwento. Unlike tayong mga lalaki, hindi tayo masyadong detalyado, di ba? Kaya nga sa korte, pag nagpapaliwanag yung mga babae na tumatayo witness, doon sa witness stand, detalyado ho yun. Yung oras, ano yung damit, ano yung naramdaman nila ng pagkakataon na yun, kompleto. Kaya ho ang mahusay na even yung mga tagapagbalita sa radyo, sa TV, mga babae, pa kasi detalyado Okay. Oh. Maganda rin mga kapatid dahil yung ibinalita ng mga kababaihan ay totoong balita. Opo. Hindi po talaga kwentong barbero. Ginawa nila yung trabaho nila. Imagine kung hindi gumalaw itong si Mary Magdalene at yung ibang mga babae na hindi nagkwento sa mga disciples, what will happen? Hindi nila malalaman. Kasi mixed emotion, even yung mga disciples. Mixed emotion. Yung iba nga some are doubted. Di ho ba? Hindi lahat naniniwala Yun ho yung yun ho yung problema ng mga disciples. At ang maganda nito, nung sila ay papunta na ron, na-meet nila si Jesus. Opo. Ang sabi ng Lord sa kanila, huwag kayo matakot. Go tell my brothers to go to Galilee. Kaya title natin dyan, Go and Tell. Inseparable yung go and tell. Hindi pwede paghiwalayin po yun. Meron kang mabuting balita. Ano yung mabuting balita mo bilang Katoliko? Na si Kristo ay nabuhay. Yun po yung balita natin. Sa kapitbahay mo, sa tropa mo, yung kaklase mo, best friend mo, kasama mo sa workplace, sa trabaho. Ito yung magandang balita na dapat mong dalhin bilang Katoliko. Kaya huwag tayong mahihiya. Huwag sarado yung bibig natin sa katotohanan. Isa sa mga problema nating Katoliko sa pag-share ng truth, yung ating takot. Takot saan, Brad Calix? Takot na mapahiya. Takot na ma-reject. Yun ang takot natin Baka ano sabihin, Brad Calix, pag nagkwento ako tungkol sa Panginoon. Huwag ka matakot. Ang anumang takot, hindi ho sa Diyos yan. Sa kalaban ho yung takot. Dapat kalma ka, chillax ka lang. Kasi yung sasabihin mo, hindi galing sa iyo actually, galing sa banal na espiritu.
yung ikukwento mo sa iyong kaibigan, sa tropa mo, hindi yun mensahe mo. Mensahe ng Lord yun. Instrumento lang tayo. Kaya dapat mong gawin, maging kampante ka sa pagkakataon na magkukwento ka. Sabi ng Lord, do not be afraid. Go tell my brothers to go to Galilee and there will see me. May sinabi ang Lord sa kanila, sabihin mo sa mga kapatid ko. Sino yung mga kapatid dito, mga kapatid? Yung mga disciples, yung 11. Binanggit nga namin ni Paul Gailan kahapon, ano yung mga ebidensya na nagkaroon talaga ng resurrection? Number 1, an empty tomb, di ba? Pangalawa, yung mga anghel na nagbalita. Pangatlo, nakipagkita si Jesus sa iba't ibang mga tao. Kay Mary, di ba? Kay Peter, kay Thomas, the doubting Thomas. Ano pa? Kumain ng Panginoong Jesus eh. Di ba? Kumain eh. Kapatid, glorified body na. Hindi nga nila masyadong naaninag eh. Yun pala yung master nila eh. Di ba? At yung mga naglalakad doon sa Emmaus eh, di ba? Na-realize lang nila, dulo na eh. Teka muna, ibang dating nung mamang kausap natin kanina. Nung habang nagkakaroon ng breaking of bread eh, di ba? Na-realize na, teka muna, master to ah. Si master to ah. Sa dulo na, mga kapatid. So ang first point natin dito mga kapatid na gusto kong makita natin na prinsipyo, huwag tayo matakot sa pag-announce ng magandang balita. What a privilege bilang Katoliko na meron kang dalang katotohanan na ikwento mo to sa iba. Now, gone are the days, last year, tamad ka magsalita, takot ka, sarado yung bibig mo. Pero kung chismisang bayan, nauna ka pa. Kung siraan mo yung kapitbahay mo probably, kaibigan, yung may mga atraso sa'yo, hindi tayo tumitigil. Kapatid, tigil na tayo doon. Ang gawin natin sa taon na ito, magkaroon tayo ng realization na yung matagal mong pananahimik, probably 10 years, 20 years kang tahimik na Katoliko, hindi ka nagkukwento patungkol sa Panginoon. Our job is just simply not only to pray, but simply to share the good news. What is the good news? Na ang Panginoon ay muling nabuhay. Magkwento ka, huwag ka mahiya. Simpleng salita ang kailangan mong bitawan. Dapat kumbinsido ka na yung sinasabi mo, totoo. At pinaniniwalaan mo. Naniniwala ka ba na nabuhay na magbuli talaga ang Panginoong Yesus? O ito ay isang katang-isip lang para sa iyo? Ito ay isang myth, imbento, kwentong barbero. Hindi ho. Ang kamatayan ni Jesus ay talagang nangyari. Literal na nangyari na namatay ang Panginoong Jesucristo. Siya ipinako sa krus para sa ating mga makasalanan. The Great Exchange. Nagkaroon ng dakilang pagpapalitan. Imbis na tayo yung mapako, inako lahat ni Jesus. Ang isa sa mga reasons kung bakit para magkaroon tayo ng kapatawaran sa ating kasalanan. Inako niya eh. Binayaran niya yung kasalanan natin. Kaya nga ho, ang role ng simbahan para makilala mo si Jesus ay sa paraan ng simbahan. Sapagkat nasa simbahan iniwan ang evangelization. Na ikaw bilang Katoliko, huwag ka lang dapat dumadalo sa misa. Dapat
may pakialam ka sa evangelization. Nagkukwento ka ng mabuting balita. Siyempre, hindi lang doktrina importante, kasabay dyan yung buhay natin. Para maging credible yung mensahe na dala natin, dapat makita ito sa ating buhay. Inseparable yan. Doktrina at ang buhay natin na patuloy na binabago ng Panginoong Yesus. Magkasama po yan. Hindi pwedeng doktrina lang. Hindi pwedeng yung doktrina ng simbahan lang yung namamaster natin. Dapat yung buhay natin ay kasabay na binabagong patuloy ng ating Panginoong Yesus. Na pangalawang eksena rito, makita mo rito, alam mo pagka pera, issue talaga yan, opo. May mga gwardiyo rito, sabi dyan, while they were going, some of the guard went into the city at kinuwento sa chief priest yung nangyari. Nakita nila eh. Anong ginawa ng mga chief priest? In-assemble niya yung mga elders. At dito umiral yung pera. Ang sabi sa wikang Banyaga, then they, sino tong they na to? Yung chief priest. The chief priest assembled with the elders and took counsel. The chief priest and the elders, marami-rami ho sila, more than one. Then they gave a large sum of money. Binanggit ba kung magkano? Hindi. Sa panahon natin, 1,000 ba yan? Hindi ho. Large sum of money. Probably, hindi lang 1,000, kundi million. Large sum of money. Kanino binigay? To the soldiers. Ano yung kanilang sabi? Kasi nagulantang sila doon sa resurrection ni Jesus eh. Malaki sampal sa kanila yon. Hindi sila naniniwala dito kay Jesus na siya yung Messiah. Malaking sampal yung nangyari na resurrection para sa kanila. Pansinin niyo mo ha, mga religious leaders ito, mga taong simbahan ito, and yet sila yung numero unong kumukontra sa ating Panginoong Jesucristo. They gave a large sum of money to the soldiers telling them, sabi nila, eto sasabihin nyo mga bro yung mga disipulo ni Jesus nung gabi, ninakaw nila yung katawan ni Jesus. Yan yung palabas sa ninakaw nila ang katawan ng Panginoong Yesus. At kung ito man ay makakarating kay gobernador, kami na bahala sa inyo. Sabi nila, we will satisfy him, yung gobernador, and keep you out of trouble. Anong ginawa po ng mga sundalo? The soldiers took the money. What? They took the money. They took the money and did as they were instructed. And this story has circulated among the Jews to the present day. Pangalawang makikita mo rito mga kapatid, hindi lang ho na huwag sarado yung bibig natin sa pagkukwento ng katotohanan patungkol sa Panginoon. Pangalawang prinsipyo na makikita mo rito, ang pera pala ay pwedeng makagawa. Ang tao na gumagamit ng pera, lalo na sa mali, iba yung nagiging dating nito sa tao. Sino yung nandito sa eksena? Chief priest. Taong simbahan ito. Yung mga elders, sila yung mga, baga sa panahon natin yan yung mga politicians Yan yung mga influencers. Sila yung tinatakbuhan ng tao pagdating sa major decision. Mga elders, mga may edad na ho yan. Mga 60 years old yan pataas. May mga wisdom na tao. And yet, palpak. Taong simbahan, chief priest. Hindi lang basta priest, kundi dito sabi, chief priest.
taong simbahan. Tapos yung mga elders kasama nila. Anong nangyari? Pinaikot nila yung justice. Ang pangalawang pwedeng gawin ng pera, hindi sabihin ng totoo. To cover up the truth. What was the truth? That Jesus rose again from the dead. Kasi sampal sa kanila mga kapatid. Hindi sila naniniwala, una na si Jesus yung Messiah. Pangalawa, hindi nga sila naniniwala doon Paniniwalaan pa ba nila na resurrection? Hindi ho. Pinanindigan ho nila yun. Yung maling balita, yung demonic news. At ang sabi ng Bible, ito yung nag-circulate Ito yung umiikot-ikot na balita hanggang ngayon, sabi. May mga simbahan ba na nagpapakalat ng mga fake news? Nagpapakalat ng mga satanic news? Yes, marami yan sila. Na wala daw resurrection. Na tayo daw ng mga Katoliko namamatay daw ang Diyos taon-taon. Sataniko yan. Na paniniwala na taon-taon namamatay ang Diyos. Hindi ho, minsan lang nangyari yun. Mga kapatid, ayon sa pag-aaral, ano po ba yung disadvantages ng pagkakaroon ng sobrang pera? Pwede magtanong, magkano pera mo sa bangko? Masyadong personal, ano? Ilan ang investments mo outside Philippines? Di ba? Pwede, mga legit na questions yan Ang sabi dito sa pag-aaral, mga kapatid, maraming advantages na pag may pera ang tao, generally. Pero may mga potential disadvantages din ho ang pagkawala ka nito. Ang ilan ho sa mga disadvantages ay pwede po na ma-obsession tao. Pagdating sa ethics, yung love of money. Mga kapatid, huwag natin isisi sa pera. Wala akong kasalanan ng pera. Ang tao na gumagamit sa pera. Hindi ho, walang kasalanan ng pera. Kasi hindi siya makapag-decide sa kanyang sarili. Sino yung nagpapaikot sa pera? Ang tao na meron ito. Love of money. Yung excessive focus doon sa accumulating wealth can lead to unethical and even criminal behavior. Like yung theft, pagnanakaw, saka scam. Maraming scammer ngayon, mga kapatid. Ingat po kayo. Merong e-wallet, di ba? Pupunta sa store, papakita pa ng muka. Ay, ate, may ano kayo? Magano sana ako Ito yung number Nandiyan na, pumasok na. 5,000 lang, 10,000. 5,000 lang, pumasok na. Magano raw siya Asan yung pera nyo? Wala pa kayong binibigay na pera Dami scammer ngayon, mga kapatid Ako, mag-ingat-ingat po tayo dyan. Love of money. Pangalawa, nagkakaroon ng disagreements at nagkakaroon ng problema sa relasyon. Nagkakaroon ng family conflicts. May mga tao, pagdating sa pag-spend, iba yung habit. Yung iba merong financial goals, yung iba wala. Yung iba may values, yung iba wala. Yung bang nagkaroon ng pera ngayon, 1 linggo lang ubos na. Yung mga tumataya sa mga sugal, di ba? Yung mga nananalo sa loto, ilang porsyento sa kanila na marunong mag-handle ng pera. Magtataka ka, 1 buwan lang, wala na. Yung 50 plus million na napanalunan nila, di ba? Mismanagement ng pera. Hindi nila alam kung saan, paano, gastusin ng tama ang pera.
May pera, puro gastos. Hindi mo na ibinangko, nag-isip, ano ang priority, nauna yung emosyon eh. Naging mapusok eh. Bili dito, bili rito, bili rito. Di niya namalayan, walang isang buwan, wala na siyang pera. At maraming kamag-anak na nagpuntahan sa kanya. Nakilala siya. Naging close sa kanya yung kamag-anak. Nung nakatanggap na yung mga kamag-anak, nakalimutan naman na siya. Okay. Alam po ninyo, dahil sa pera, maraming nagkakaroon ng conflict. Yung relationship, di ba? Now, sa totoo lang, isa sa mga nagpapa-stress sa tao, sa Katoliko, yung wala kang pera. Isa sa mga pinagmumula ng away na mag-asawa, walang pera. Malaki ang tulong kapag may pera. Ang atin lang, sana yung pera na meron po tayo, legal, nakuha mo sa legal na paraan, hindi sa illegal na paraan. Okay. At alam natin gastusin, di ba, mga kapatid? Pero nakakalungkot dahil may mga taong sobra-sobra ang pera, iba yung nangyayari. Pagdating sa iba pang potential issues like yung sa paghatol natin, yung mga may pera ay pwede lang magbayad ng isang tao para patayin ng isang tao. Nagkakaroon ng physical and mental health impacts din ho, mga kapatid. Nawawala yung connection. Kapag wala ka ng pera, wala na. Yung mga dati mong tropa, wala na. Ang pakinabang mo sa kanila hanggang may pera ka lang. Maraming advantages and disadvantages ang pagkakaroon ng pera. Nakita natin sa kwento. Ang ginamit ng mga chief priest na pantapal sa katotohanan ay ang large sum of money. Now, money can be abused. Justice can be twisted because of money. Hindi ba nangyayari sa Pilipinas? Ang hustisya napipiringan. Ang hustisya tumatahimik pagka gumalaw na yung pera. Mga kapatid, paano natin, ano yung attitude natin sa pera? Pag meron tayo, naramdaman mo ba rin yun na pag may pera ka, parang mayabang ka? Nag-iiba yung attitude, di ba? Pero pagdating sa justice, pwedeng ma-delay ang justice eh. Yung sa ginawa ng mga chief priests at yung mga elders, nakita ng mga sundalyo what took place. Na nawala talaga doon yung katawan doon sa empty tomb nga eh. Na-erolyo na eh, ng angel eh. Nakita nila, nasaksihan nila, yung naiwan doon, linen. Wala yung katawan. At ang nagsisirculate na balita, sabi ng mga chief priest, alay kayo rito. Eto ha, damay-damay tayo nito. Damay-damay tayo nito. Eto pera. Wala kayong sasabihin na iba, maliban sa sasabihin namin sa inyo. Ipabalita ninyo na ninakaw ng mga disipulo ang katawan ni Jesus. Ano naging kapalit doon? Sa katotohanan, large sum of money. Nakatakot yan mga kapatid, sa bansa natin, ang hustisya. Natakpan ng hustisya. Dapat naman talaga, di ba, yung simbolo ng justice, di ba, babae na may timbangan, tapos nakapiring. Ibig sabihin, walang pinapanigan. Kung ano yung totoo, dapat lumutang. Kaya lang, minsan, ang hustisya talagang natatakpan. Imbis makita yung katotohanan dahil may pera, di ba? Pwedeng mabili ng pera yung justice.
nadideny yung justice sa ibang mga kababayan po natin. Dahil umiral na yung pera. Coming election, maraming pera ang ibabanat nila, di ba? Ng mga politicians natin. At babawiin po nila yan pag nakaupo na po sila. Maniwala kayo sa akin. Wala hong 1,000,000 na gagastusin dyan. Barya ho yan ng 1,000,000. Sabi mo na, pinakapayat yan, 50 million. Payat na payat yan, 50 million. Yung mga tumatakbong mga politician. Saan galing yung pera na yon? Marami nangyayari sa gobyerno natin na hindi natin masyadong alam. Na ginigisa pala tayo sa sarili mantika. Especially yung kayo ng mga taxpayers sa mga Katoliko. Kaya ho, pag-uusapan natin later on yan, bago yung 1 week before the midterm elections, I'll be sharing with you some guidelines, mga kapatid, sa pagboto. Kasi I believe na hindi lang tayo puro Biblia bilang Katoliko. Nakikialam tayo sa politika in the sense, dapat yung iahalal natin, una may takot sa Diyos yan. I'll be sharing with you some guidelines, mga kapatid, na pwede nating gawing guide sa election. Mga kapatid, itong pinag-usapan natin ngayon ay lubhang napakahalaga ito. Dalawang bagay lang naman pinag-usapan natin. First part, mga kapatid, magsalita tayo patungkol sa katotohanan. Ang mensahe na si Kristo ay muling nabuhay. Dapat wala tayong fear sa pag-share ng katotohanan. Sino magkukwento niyan? Ikaw. Diyan tayo talo ng mga protestante at mga evangelical. Okay, pastor pa. Tinitrain po namin yung mga miyembro simbahan paano mag-share. Nag-guide talaga yan yung detalye. Paano? Mula sa una, sa gitna, sa dulo ng pag-share. Okay? Tinuturuan namin. May guidance at may guidelines. Kaya ho, mabilis ang pagdami ng protestante. Okay? Tang Katoliko, nawawalan po tayo. Dahil hindi natin alam yung mensahe. Pangalawa, takot tayo. Yun ang problema natin. Na dapat mamula tayo sa katotohanan na hindi for life natatahimik ka. You have to say something. Especially sa mga anti-Catholics. You have to say something. Ang pananahimik mo, minsan ang kahulugan niyan, wala ka talagang alam. Hindi sa lahat ng pagkakataon tatahimik ka. Kailangan sabihin mo sa kanila. Huwag kang makipag-away. Hindi ko sinasuggest yan. Huwag kang makipagdebate. Hindi ko yan sinasuggest. Makipag-usap na maayos. To have an open communication with them. Well, hindi naman sila talaga maniniwala. But at least you try. You try to explain. Pero kung walang tsansa na tanggapin yan, edi, that's it. Basta ang importante, ready ka to share. Ready ka to share. Huwag makipag-away, huwag makipag-debate. You simply share. You explain. Pero kung medyo hahantong sa di maganda, you stop it. Hanggang doon ka lang. Oo. Pero siyempre, importante, patuloy tayo mag-aral. Alamin natin yung katotohanan. Alam mo yung Catechism of the Catholic Church, yung turo ng simbahan. Pero kung desire magbasa ng Biblia, importante ho yan. Para ma-share mo na maayos yung mensahe. Opo. Pangalawa, pagdating sa pera, mga kapatid, pwede kang paikuti ng pera pag hindi mo alam ang gagawin mo. Dapat, ang pera in itself, hindi ho
evil. Ang pagiging mayaman hindi po masama. Pero syempre, you have to consider saan galing yung pera. Paano mo nakuha ang pera? Sa legal ba na paraan o sa illegal na paraan? Doon ka lang magkakaproblema. Paano mo ginagamit yan? Nasa sa'yo yan. Dapat may proper guidelines lang tayo paano gamitin yung pera. Dapat yung attitude natin, hindi tayo mayabang pag may pera po tayo. Parehas pa rin. Yung asal natin, yung ugali natin, huwag natin ano sa isip natin, kaya mong bilhin ng tao dahil sa pera mo. It could happen sa isang Katoliko. Dahil hindi ka nag-grow sa Panginoon, wala ka, nakadetach ka sa simbahan natin, nakafocus ka lang sa work mo, sa earnings. Yan ang mga tendencies na pwedeng mangyari sa Katoliko na mawindang siya pagdating sa decision making. Hindi mo kaya i-handle yung pera mo dahil nga malayo ka sa simbahan. Iba yung naging focus mo this year. Balik ka lang sa Lord. Kausapin mo yung pare mo. Ayusin mo uli yung buhay sa biyaya ng ating Panginoong Yesus. Alright, time check tayo, alas 8:58 ng umaga. Magandang umaga, Pastor Chester Diaz. Siya po yung aking station manager dito sa DYBS. Mahusay po na pastor yan. Salamat, Pastor Chester Elias. God bless po sa buong pamilya at sa lahat ng tropa natin dyan sa DYBS. Salvacion Salvador, maraming salamat po dyan sa Pulillo, Quezon. Salamat for watching. Pastor Jose Biasong, masipag din ho na pastor ito. Isa sa mga ministries niya ang OFWs. At ako po yung nakatutok sa kanya. Opo. Salamat, Pastor, sa inyong ministry sa mga OFWs. Kay Peter Plahedro, Pladhero. Salamat, bro. Kay Jermaline Hunasan Balahadja, dyan sa Santa Rosa, Laguna. Salamat. Ate Corazon Gagi, salamat po sa pag-join. Bro Christian Paul Gailan, ang aming presidente sa Catholic Faith Defenders sa Diocese ng Bacolod. Bro, salamat. Si Marivic Cabato Largo, salamat sa pag-share, ate, ng videos natin. Jojo Galiste, salamat po sa pag-join. Kay Chari Tukayaw, Ray Agaton, kay ate Montejo. Mga kapatid, pag-pray natin yung ating plano na magkaroon tayo ng online na pag-aaral exclusive para sa mga Katoliko. Yan po ay kombinasyon ng philosophy, theology at ng apologetics. Opo. May mga tagapagturo tayo dyan at tignan po natin yung possibility na magsimula tayo by June. Yan po ay exclusive for Catholics. Opo. Hindi po yan makatulad nito na mai-ere, hindi ho. You have to enroll bilang estudyante at we'll be asking you some documents po na patunay na kayo ay Katoliko. Probably na Xerox copy ho ng inyong baptismal certificate, ang inyong confirmation sa sa bishop at yung ilan pa na mga dokumento na kailangan natin. Ang purpose niyan ay maituro namin sa inyo ng Catholic Faith Defenders yung doktrina ng simbahang Katoliko at maging pamilyar kayo dyan at tuturuan namin kayo paano i-share yan ng maayos. Hindi para makipagdebate. May gumagawa na ho yan ng mga CFD natin sa Maynila. Tayo dito ay more on discussion sa mga anti-Catholics, kape-kape, yan ang mga gagawin po natin. Pero bago kayo makipagkape, be sure na alam natin yung doktrina ng simbahan. Paano tayo sasagot sa kanilang mga ibinabato sa atin. Opo. Pagdasal po natin yan, Lord willing, magsimula tayo ng June, sabay sa opening ng classes po. Once a week lang ho yan, probably Friday night, Saturday, mga 1 oras kalahati, hanggang 2 oras po yan. At ang kada subject siguro, i-concise lang natin, depende po yan sa mga 7 sessions. Opo. Pag-usapan natin yung mga basics at
tignan natin kung hanggang saan tayo makakarating, mga kapatid. Mahalaga magsimula tayo. Yun ang mahalaga. At yung pagtutuloy-tuloy nito, depende na sa Lord yan at sa availability ng mga mga formators natin. Sige. Balik tayo babayang gabi sa ating usapang Katolisismo, alas 8 ng gabi ho mamaya. Pagdasal natin, yung ating magtuloy-tuloy ito. Yung ating huling tinalakay patungkol sa Trinity. Opo. At bago na ho na ating subject matter mamayang gabi. Pagdasal natin na ito ay magdire-diretso. Mga kapatid, supportan nyo si Brad Carrick sa ating YouTube channel, ang State of Grace TV. Makikita nyo dyan yung ating mga reflections ng Monday hanggang Sunday po. Usapang Katolisismo nandyan din. Yung ating public declaration at yung iba pa. Mag-subscribe po kayo at pakishare po sa inyong mga tropa yung atin pong YouTube channel. Sige mga kapatid, tayo po ay manalangin. In the name of the Father and the Son, and the Holy Spirit. Ama, salamat po sa umagang ito. Salamat sa pagkakataon na napag-usapan namin yung gospel for today. Alam po namin na importante sa amin bilang Katoliko mag-share ng katotohanan sa aming mga kaibigan. Pinagdadasal namin, magkaroon kami na lakas ng loob gawin yan. Siyempre, dapat meron kaming time na kami ay fully convinced na yung sinishare namin ay salita ng Diyos. Pangalawa, tulungan nyo kami na sa pag-handle ng pera na maging maayos po ang pag-handle ng pera. Ang pera can be abused. Ang pera pwedeng gamitin sa kasamaan. Pero pinagdarasal po namin na sana ho magamit namin more sa maayos na paraan. Tulungan nyo kami sa maghapong ito. Ma-enjoy namin ang buhay, especially sa mga estudyante at mga guro sa kanilang bakasyon. Na maging fruitful yung bakasyon ng mga estudyante. Lord, praying kami sa magandang kalusugan ni Pope Francis. Samahan niyo po siya. At pinagdarasal namin lahat ng mga cardinal sa Vatican, yung mga archbishop namin, bishops, mga monsenyor, mga kaparian, sa lahat ng mga deacons at sa lahat ng mga layman, sa lahat ng religious orders sa Pilipinas. Dalangin namin na magampanan po nila ng maayos ang kanilang mga tungkulin. We just pray for good health sa aming mga kasama sa broadcast today. Some of them are pastors, mga kaibigan ko. Samahan niyo sila sa kanilang ginagawa sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kami nagdadasal ng inyong patnubay. Samahan niyo po kami. Ito maghapon na ito ay hindi maaksaya. Mga moments na feeling namin parang walang kwenta yung magagawa namin. Pag-pray po namin ang inyong gabay. Samahan niyo po kami. Maraming salamat po. Pag-pray namin yung nanay ni Apple sa kanyang sitwasyon, tulungan niyo po siya. Even yung akin may bahay sa kanyang sitwasyon. Lord, bahala na kayo. We just pray for miracle. Even kay Winnie Angel, sa lahat ng mga ino-operahan ngayon sa different hospitals. Yung mga surgeon, hindi sila magkamali sa kanilang procedure na gagawin. Pag-pray namin ng inyong pagkilos, Lord, sa aming buhay. Tulungan niyo kami nang bilang mga Katoliko ay maging tapat kami sa Panginoong Yesus. At lumakad kami na may kabanalan. At makita sa buhay namin ang transformed life na epekto ng aming relasyon kay Kristo. We just want to give you all the praises and glory sa umaga ito. Lord, bahala na kayo sa mga kasama namin sa broadcast na may mga different intentions sa mga oras na ito. Maraming salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mga kapatid, maraming salamat for joining sa ating Bishop sa Diocese of Bacolod. Bishop Patricio Buson, magandang umaga Bishop. At sa lahat ng mga kaparian natin dyan sa San Sebastian Cathedral. God bless.
Sama naman tayo ng Lord sa maghapong ito. Sa ngalan po ng aking may bayan na si Annalyn Ledesma Calixto, Brad Caris mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Pakishare po yung ating video. Ingat po kayo and bye for now.